Morning po. Balik po tayo muli sa ating tutorial. Nasa episode 6 na po tayo ngayon at ang pag-aaralan po natin ay ang Cash Receipts Journal. Samahan niyo po ako hanggang sa dulo. In Marketplace Accounting, the Cash Receipts Journal records all instances where cash is received from the platform or directly from customers. This includes payments for orders and any other cash inflows such as promotional incentives or reimbursements from the platform. So kailangan po meron kang natanggap na cash. Ito po ay ibig sabihin. Kaya nga po ang Tagalog ng cash receipt ay natanggap na cash. Hindi po dito inilalagay ang utang. Kaya kung hindi ka pa bayad sa sales na nangyari sa'yo, hindi po dito isinusulat. Sa sales journal po iyon o di kaya sa general journal. So lahat po ng natanggap or settlement ay dito na po isusulat at ganun din yung mga refund o reimbursement o mga incentives ay dito po ilalagay. Ang ibig ko pong sabihin sa refund ay yung refund from the platform papunta po sa iyo. Okay, so patuloy po tayo. So, maliban po doon sa 6 na accounting principles na ating pinag-usapan sa mga last episodes, magdadagdag na naman po tayo ngayon ng 2. Bakit kailangan natin malaman ang mga accounting principles? Kasi ito po yung nag-guide sa atin para po makapag-analyze at makapag-journal, makapagsulat po ng mga transactions sa ating mga libro. So, napaka-importante po ito na sa ating pag-bookkeeping ay dapat wala po tayong nababiolate na accounting principles na tanggap sa buong mundo. So, yan po yung standard. Diyan po tayo susunod. Okay, ito po yung guidelines patungkol po sa pampitong accounting principles na ating pinag-aaralan ay prudence principle or conservatism. Ang guideline po nito, when in doubt, record expenses and liabilities sooner rather than later and delay the recognition of revenues until they are assured. So, ibig sabihin po, isulat na po daw yung mga expenses at liabilities na kaakibat nung sale, nung revenue pong yon. Pero kung in doubt nga po, ay pwedeng i-delay po yung pagtanggap o payment nung sale pong yon. Pwedeng i-delay. This principle can influence the treatment of refunds or returns in the cash receipts journal. Just in case daw po na may mga refund, return, o canceled, ay at least hindi pa po na isusulat kaagad. Pero yung mga expenses at liabilities ay dapat daw pong isulat na. So, ang application, when dealing with potential refunds or disputes, it's prudent to record the cash receipt only when it is confirmed and to anticipate potential expenses or liabilities that may arise from the transaction. So, yun nga po, sinasabi po dito, wag agad-agad isulat hanggat hindi sigurado o mas sa ibang salita o salita po natin ay kapag bayad ka na, saka mo lang po isusulat. Okay? Pangwalong accounting principle na ating pinag-aaralan po ay ang timing principle. Under the accrual basis of accounting, transactions are recorded when they occur, not necessarily when cash is received or paid. For the cash receipts journal, this principle influences when the cash receipt is recorded relative to when the revenue was earned. Application po nito, record cash receipts when the cash is actually received, but ensure that the timing aligns with the recognition of the corresponding revenue or expenses. So, yun po ang timing principle. May mga supporting guidelines po na dapat natin alam patungkol po dito sa cash receipt. Documentation. Always ensure that each entry in the cash receipt journal is supported by proper documentation, such as platforms statements, customer payment receipts, or bank deposit slips. Itong customer payment receipt ay pwede po ito yung acknowledgement receipt. Mamaya po natin pag-usapan yan. Reconciliation.
regularly reconcile the cash receipt journal with bank statements and e-marketplace platform reports to ensure accuracy and completeness. Tapos, internal controls. Implement internal controls to verify that all cash receipts are recorded and deposited accurately. This might include checks by multiple parties or regular audits. Okay, so punta na po tayo dito sa Shopee transaction. Ito po yung unang-unang transaction na isinulat po natin doon sa sales journal. At ito po ay nagbayad na yung June 1 natin. May settlement na po. Ito po ang dumating income details. Sa income details, may nakalagay pong merchandise subtotal na 490. Estimated shipping subtotal is 0. Fees and charges 44. Kaya ang natatanggapin mo lang po, ang bayad lang po sa iyo is 446. Kung natatandaan nyo po ang ating unang entry, ito po yon. Accounts receivable po yung 490 at sales credit 490 at meron pa po tayong isa pang entry, yung platform fees expense sa 44 at saka yung platform fees payable. So, pagdating po dito sa settlement, tumanggap po yung wallet nyo ng 446. Hindi naman diretso po sa inyo yun eh. Diretso muna sa wallet. So, cash in wallet, debit, 446. Platform fees payable, babalik ta rin nyo na po yung payable na platform fees nung nauna. Dahil nailagay naman na yan doon sa order details at hindi pa natin nababayaran nung time na yon. Kaya po tayo ay nag-establish ng payable na 44 pesos. So, tatanggalin na po natin. Kaya nakadebit na po yung platform fees payable. Hindi na po kayo magde-debit ng platform fees expense. Madodoble po kasi naisulat na natin ang platform fees expense doon pa lang sa sales journal. And then, buburahin na rin po natin yung utang na 490 pesos. Fully paid na po yan. Punta po tayo dito sa acknowledgement receipt. Bakit nagkakaroon po ng acknowledgement receipt? Ito po ay parang supporting document na nakatanggap ka po ng pera. And at the same time, yung pinagtanggapan mo ng pera, yung nagbigay sa iyo ng pera ay meron din po siyang parang resibo. Di ba nagbigay ka na ng sales invoice nung una? Okay. Yung sales invoice po, yun yung primary na receipt na ibinibigay. Ito pong acknowledgement receipt, ito na po ay supplementary. Pwedeng meron o pwedeng wala. Pero kung gusto nyo po magkaroon ng acknowledgement receipt, kailangan po ito ay merong ATP sa BIR. So, gagastos ulit kayo, kukuha ulit kayo niyan. Pwede bang wala yan? Pwede po. Siguraduhin nyo lang na meron po kayong mga ibang dokumento na nagprove na kayo tumanggap ng pera. Which is, yun nga po, yung po kaninang income details, pwede na po yun na supporting document na tumanggap po kayo ng pera. So, kanino po tumanggap ng pera? Kay Shopee, June 8. Amount received po ay hindi na po 490, 446 na po. So, ilalagay na po receive. Ganito na lang po para mailalagay po natin 446. Siyempre po, yan ay full payment na po yan. Okay? Tapos, yung platform fee po is 44 at yung total deductions, 44. Kaya pag in-add mo po yan, 490. Meron po tayong reference number, yung sales invoice 001 na 490. Kailangan po, kung full payment, kailangan po balance yan. 446 plus 44 is 490. Okay, so naintindihan na po ang magbigay ng acknowledgement receipt. Kung wala kayong acknowledgement receipt, sabi ko po sa inyo kanina, kahit wala na po yan. So, kung titignan po natin dito sa ating sales journal, ay naglagay po tayo ng percentage tax saka cost of goods sold. Hindi na po kasali yan doon sa cash receipt. Okay? Ang nailagay po natin itong expanded withholding tax. Kung titignan nyo po itong income details, wala pong chinarge si Shopee na withholding tax. Paano po yun ngayon? Hindi naman tayo pwede magbura. Okay? Hayaan nyo lang po, pagdating po sa end of the month, ay meron po tayong gagawing adjusting entries. So, sinadya ko po talaga yan na nandiyan para mapag-aralan po natin sa susunod nating episode ng pag-ayos po ng adjusting entries kung sobra
o hindi yung mga estimates po natin kung ano ang journal entry. Okay. Puntahan po muna natin yung Lazada, yung June 10. Yung Lazada po ay may dumating po na payment information. Kung titignan mo yung payment information, yung promotional charges na 10 pesos, ay yun yung seller's discount na 10 pesos nung una. Okay. Okay, kasi ang iyong recording ay platform fees 82, platform fees payable 82. Yun nga po ating mga estimates po yan noon, kung natatandaan nyo. At meron po tayong debit, pangalawang entry po ito nung una ay accounts receivable 410, sales discount na 10, sales 420. Yan po yung una nating entry. Ngayon, settlement na, nagbayad na si Lazada sa inyo ng 316.83 lang. So, cash, 316.83. Yung platform fees payable natin na ina-anticipate, no, tawag dito, ay na-estimate po natin ng 82 ay mas malaki pala. Okay? Mas malaki pala ang siningil sa atin. So, kung titignan nyo po dito ngayon, dahil mas malaki ang siningil, ibig sabihin nun kulang ang expenses ng na iyong na-record. So, sumobra ang iyong binayaran. Yan po ay idadagdag po natin sa ating pag-aaral sa susunod na episode sa ating mga adjusting entries. So, accounts receivable, 410. Okay? So, dito lang po tayo nagbase. Lumalabas, wala rin pong chinarge na withholding tax. Na kung titignan po natin, meron po tayong withholding tax na inalagay na 2 pesos. Yung platform fee po natin ay 82 po. So, okay na po itong percentage tax sa cost of goods sold. Hindi na po natin gagalawin yan. Itong tatlo lang po ito. At ang pinaka-problema po natin, yung estimate natin ng platform fees ay kinapos. Tapos, wala pala tayong charges ng withholding tax. Kaya, yan lahat ay aayusin natin sa next natin na pag-aaral. Kaya lagi po kayong nakaantabay sa ating mga bagong videos. Okay. So, ngayon, syempre, gagawan din po natin ng acknowledgement receipt. Kung meron kayo nito, kung wala, di wag. Okay, ganun lang po yun. So, magkano yung na-receive mong pera? Balikan po natin ng konti ito. 316.83. So, lalagay po natin dito, 316.83. Siyempre, full payment po yan, hindi po yan partial. Okay. Platform fees ay check po natin muna ay 93.17. 93.17. At wala withholding tax, hindi naman tayo siningil, kaya zero. Ang total deductions is 93.17. So kapag in-add mo po yan, yung reference number mo na sales invoice ng June 10 po ito, ay 410. So, total po, eksakto. Okay? Kaya lang, ang ating recording ay inuulit ko, hindi eksakto yung expanded withholding tax natin at saka platform fees. Kaya punta na po tayo sa TikTok. Ang TikTok po, di ba, bulk po ito na ating ginawa. Ibig sabihin, maramihan. So, puntahan din po natin yung maramihan na statement, income summary ng TikTok. At tinanggal ko na po yung mga columns na hindi natin kailangan. Kaya ito na lang po ang reason kung bakit ay ipiprint nyo po ulit yan. Magiging supporting document nyo. Kasi wala naman kayong acknowledgement receipt. Pero kung meron, print nyo pa din kasi i-attach nyo doon sa acknowledgement receipt nyo po. Okay? So, lumalabas, ito lang po ang natanggap nyong pera, 6959.88. Pero ito po talaga yung sales nyo, 7510. Ito po yung pautang nyo, 7460 kasi po may sales discount na 50 at kayo po ay na-charge ng platform fees. Kaya kung ito ay gawan po natin ng journal entry, ang cash ay debit 6959.88,
Platform fees, 500.12. Accounts receivable is 7,460. So, okay na. Natanggal na po yung accounts receivable po natin. So, punta po tayo dito sa sales invoice, ay sales journal nung last time, ay napansin po natin na ang naglagay po ulit tayo ng expanded withholding tax na 37.30. Okay. So, lumalabas, wala pong withholding tax din po ang TikTok. Okay? May platform fees na 596.80 pero na-overestimate po natin ang platform fees. 500 lang daw po pala. Ayan po yun. Okay? So, meron pa ba? Wala na. Yan lang po ang ating problema. Nagkaroon po tayo ng overestimation, kaya nasobrahan natin ang pag-charge. Sa adjusting entries po natin yan, lahat titignan. Noong June 5, ang kamag-anak mo po ay gustong bumili ng t-shirt. Ayaw niyang dumaan sa platform dahil sa meron pa siyang babayarang shipping fee, kaya dumiretso na lang siya sa bahay niyo. At pinagbentahan mo nga siya ng halagang 500 pesos. Ang sales invoice number po na ilalagay natin ngayon is 4. Ngayon, wala ka pong acknowledgement receipt. O kahit meron ka man, hindi na kailangan ng acknowledgement receipt kasi kaliwaan na po yan, pinayaran ka ng cash. Ang pagbayad po niya ng cash, hindi po ibig sabihin itong ginagawa natin ay cash basis method. Hindi po. Ang ginagawa po natin ay isang cash sales transaction. Isa po itong transaction na nangyayari po sa kahit anong negosyo, sa kahit anong pong method. Kaya kahit accrual method ka, meron pa rin cash sales transactions na nangyayari po sa iyong business. Kaya lalagyan na po natin cash on hand 500 kasi po tinanggap mo sa iyong kamay at yung po ay sales 500. Ito pong transaction pong ito ay kailangan po natin i-record ang mga expenses niya. Kasabay po nito pag-record natin ng kanyang revenue. Ngayon, kailangan po natin i-record ang kaakibat ng mga expenses po nitong cash sales transaction po natin na ito. Kagaya ng percentage tax. Wala pong platform fee kasi po hindi naman dumaan sa platform. Kaya percentage tax lang kung ikaw ay hindi 8%. So since ang percentage tax po natin dito ay percentage tax payable na nakadebit, hindi po siya kasali dito sa cash receipts journal. So pwede po natin ilagay sa general journal po. Dahil sabi nga po natin kanina na ang cash receipt ay ang mga perang binayad o natanggap po natin. Ito po ay isang payable, kaya general journal po siya papasok. Percentage tax expense. Hindi rin po siya pupunta sa cash disbursement kasi hindi ka pa nagbabayad. Utang pa lang po ito. So 3% of 500 is 15. Ngayon, percentage tax payable, ang ating credit, 15. So, to record cash sales transactions percentage tax. Bakit ko inilagay na mayroong cash sales transactions? Para at least maalala mo na yan pala ay binenta mo na cash sa iyong kapitbahay. At yan yung kanyang percentage tax. Kasi baka magkahalo po doon sa pautang. Kapag nilagay lang po natin percentage tax, wala na pong ibang explanation pa. So yan po. At meron pa pong kaakibat na isa pa ay ang cost of goods sold. So, debit, cost of goods sold, 300, credit, inventory.
300. To record cost of goods sold. To record cost of goods sold. Ayan. Yan na po yung kaakibat na expenses ng cash sales transaction po na nangyari nung June 5 sa pagbili ng t-shirt ng iyong kamag-anak. Ngayon, puntahan na po natin yung mga pinag-aaralan po natin na transactions, settlements doon po sa sales journal natin. Unahin po natin ang Shopee. Okay, wag na tayo maglagay ng date kasi nakalimutan ko na kung ano yung mga dates nito. So, para dire-diretso na po yung aral natin. So, lagyan na lang po natin Shopee settlement para po hindi natin makaligtaan. Pakilagay na lang po ang date dyan kung naaalala nyo po ang date. So, ito po yung sales invoice na 0.001. Ilalagay po dyan kung anong sales invoice na ginamit mo. At kung gumamit ka ng acknowledgement receipt, ilagay mo rin po dyan. Bakit may point? Okay. Excel po yan. Hindi po lalabas yung zero kapag wala pong point. Kaya naglagay lang po ako ng point, gawa-gawa ko lang po yon para lumabas lang po yung 00 doon sa unahan ng 1. Okay? So, cash in e-wallet. Doon po kasi pumasok yung pera na binayad sa iyo ni Shopee sa e-wallet. Okay? So, 446. Platform fees payable. Burahin na po natin yung payable na 44. Accounts receivable credit 490. So, binaliktad na rin natin yung accounts receivable na wala na po tayong pautang pagdating po sa Shopee sa item po yun. Okay, so punta na po tayo sa Lazada. Cash in e-wallet po ulit. Pero ito yung sales invoice noon na 002. Cash receipt, acknowledgement receipt 002 din. Pumasok sa e-wallet ng 316.83. Platform fees 93.17. Accounts receivable 410. Okay, sa TikTok po naman, TikTok settlement. So ilagay niyo yung word na settlement para alam niyo na binayaran po ito. Baka bigla kayong malito-lito at akala niyo ito ay utang. Nandiyan pala kayo sa cash receipt. Baka akala nyo ito yung sales journal. Okay? So, lalagay nyo po yung word na settlement. So, ito po yung 003. At kung may nag-issue ka ng acknowledgement, 003 rin po siya. At ang amount, 6959. 6959.88. Platform fees, 500. Tama ba? Okay. 500.12. At accounts receivable, 7460. Okay. So, naisulat na po natin. Okay na? Wala na pong problema. Ang problema na lang po natin, yung mga estimates po natin na sumobra at kumulang. At yun ay ayusin natin sa next episode kung paano po ito igawa ng adjusting entries. Kung meron pa po kayong mga tanong, pwede nyo pong isulat sa comment section at subukan ko po lahat na ito'y sasagutin. Huwag nyo rin pong kakalimutan mag-subscribe para po patuloy kayong man-notify sa mga susunod natin mga videos na lalabas. Hanggang sa muli po. Salamat.